Hello! Ngayon po ay magdidilig si Winona Ganda. Si Winona Activities ay magdidilig. Ang activities ko ngayon, after serving the Lord, magsaserve naman tayo ngayon sa mga halaman. Magdidilig po tayo at kailangan mahalin natin yung ating halaman. So, hindi na po ako bumibili ng kalamansi. Guys, nakikita niyo po yung kalamansi ko. Ayan, nakatanim lang po yan sa drum. So, kailangan na diligan natin to. Itong mga halaman ko ay mahal na mahal ko talaga. 3 days ko itong hindi naalagaan dahil ako'y namilmit sa Naik Cavite ng fish sa dagat. Ang sarap po palang namilmit sa dagat, guys. Sobrang na-enjoy ko ang pamimilmit. At sobrang ko rin na-enjoy yung pagtatanim. Alam niyo po ba, itong si Winona Activities ay maraming activities na ginagawa sa buhay. At glory to God. Ayan, ang gaganda ng aking mga talonggis. Nakikita niyo po ba guys yan? Ayan o, may mga bunga na. So, ito ay pinatabaan ko rin. At kailangan naman talaga inaalagaan, minamahal ang ating mga tanim at kailangan bubusugin natin to ng saganang pagdidilig. Yung bang talagang bahang-baha sa tubig. Yung bang para bang malulunod na sila sa sobrang busog. Actually, ganyan naman talaga ang kailangan halaman. So, pag hindi natin kasi ito tinigmak, sa sobrang init tomorrow, ay madidehydrate ulit. Talaga naman pati ang halaman ay natutuyot at kapag ito ay hindi nakainom ng tubig at ito napabayaan for many days, so mamamatay at mamamatay talaga. Parang tao lang yan. Kapag tayo ay kumakain ng tama, ng normal, tayo ay lalakas ang katawan. Maging sa ating espiritu bilang mananampalataya kay Lord. Pag tayo ay kulang na sa salita ng Diyos, ay tunay na madidehydrate tayo. Kaanumang pagsubok, anumang dumating ay tayo'y magiging lupaypay o tayo'y susuko na sa buhay. Because of what? Dahil kulang tayo ng vitamin ng salita ng Diyos. So, if ever na ikaw ay Kristiyano, don't stop read the Bible. Don't stop praying unto God. Kasi yun ang kailangan. Nabubuhay tayo rito hindi para sa sarili natin, para sa lahat ng tao sa mundo. And I'm glory to God, ito si Pastora Winona ay may assignment sa school. And glory to God, shout out kay Principal Ma'am Ana na siyang nagpermiso na ako'y magturo muli sa Corazon Aquino kuwang ko Memorial National High School. And glory to God, ang tuturuan ko ay 4 na section. K9, 10, and 11. So, I'm so happy na ibigay ko ang buhay ko sa pag-share ng Word of God. Ang subject ay about values. How to become a good student, good people, good man and woman of God sa mundong ating ginagawan. We need integrity, humbleness, we need kindness, and gentleness, we need love, and patience and self-control. Lots of values na kailangan natin ay ang magpakabuti talaga. Dahil kung hindi tayo mabuti at masama tayo, ang buhay natin ay papasama. Pero kapag tayo, we have lots of integrity sa ating buhay, ay talaga namang masasabi mong you are the best created by God. Alam mo ba, nilikha tayo ni Lord hindi para sa sarili natin. Nilikha tayo ng Diyos para sa lahat. Kaya ako kahit businesswoman, kahit ako ay pastora, kahit ako ay ma'am ng isang company, ay naroon pa rin ang humbleness. Naroon pa rin yung pagiging dedicated na magmahal ng lahat ng tao o ginagalawan sa ating mundo. Kung paano itong mga halaman ay mahal na mahal ko, tinitrim ko yan.
Inaalis ko yung mga insekto, yung mga pumapatay na mga masasamang insekto dito sa talonggis ko ay talaga namang inaalis ko. Bakit? Parang tao lang yan. Ang mga masasamang gawa, mga bad attitude ay kailangan mawala sa lahat ng tao. Kaya ang mga estudyante ay maliit pa lang ay dapat natong hubugin sa good values, good moral. Magkaroon sila ng, tulad nito, nadadali na ang aking talong ng mga insekto. Minamahal ko to at kailangan iyalis ang mga nakapipinsala. Ito ay bigyang pansin. Bakit? Kasi minsan kulang na ng pagmamahal ang ating mga halaman. Hindi na nadidiligan. Parang tao lang yan. Parang sa mag-asawa lang yan. Kapag kulang na ng pagmamahal, doon na nagkakahiwalay. Amen po ba? Kaya nga, kailangan ang bawat tao sa mundo ay we have more love, patience, kindness, at talaga namang andun yung pananampalataya din sa Diyos. Kapag wala kasi nito, masisira at masisira ang samahan ng mag-asawa, ng pamilya, ng magpinsan. Kaya nga, ito ang dapat tinuturo sa mga eskwelahan yung ating values. Ano ba values mo sa buhay na to? Ano ba ang dapat mong kalagyan sa mundong ating ginagalawan? Kailangan ba ang pagiging tao natin ay parang useless lang? Hindi tayo nabubuhay para ang buhay natin ay baliwala lang. We need to embrace na ikaw ay importante. Importante ka sa harapan ng Diyos. Importante ka, kapatid, brother and sister. Kung sa tingin mo hindi ka mahalaga, kung sa tingin mo hindi ka pinahalagahan ng iyong kapwa, ng iyong mahal sa buhay, o ng ninuman na iyong nakakahalubilo, isa lang ang sabihin mo, may Diyos na pinahalagahan ka. May Panginoong Hesus na nagbigay ng buhay at kalakasan sa iyo. May Diyos na tumubo sa kasalanan mo at napako siya sa krus para ikaw at ako ay mabago. Para ikaw at ako ay maligtas. Ganon ka kahalaga. Kaya kailangan walang nagsisuicide, walang pinapatay ang sarili, walang nagkakaroon ng depression. If ever nagkakaroon ng depression, ito'y mapaglalabanan lang kung ikaw at ako ay merong armas. Armas, hindi yung armas na itaka, hindi rin baret, hindi rin pamalo, hindi rin bato, kundi armas na salita ng Diyos. Kung wala kang Bible, wala kang Biblia, wala kang meditate and night every day in your life, sinasabi ko sa iyo, madali kang sumuko, madali kang magalit, madaling mawala ang iyong self-control. Kaya nga may nagpapatayan, di ba? Because we have no self-control in his life. So, ang pagmamahal ay nakikita yan, naipapadama yan. Kapag tayo ay tunay na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Katulad nito, napabayaan ang halaman na to. Ayan, sila'y namatay. Kaya naman to napabayaan dahil 3 araw akong wala. At ngayon, nagka-time ako, nabisitahin muli at muli ko silang mamahalin. Dahil ganon ang tao. Sa sobrang busy sa trabaho at sa lahat ng bagay, nakalimutan nila ang Diyos na lumikha sa kanila. Nakalimutan nila, we have no time to pray. We have no time to read the Bible. We have no time to hear the Word of God sa mga radio, sa mga TV, sa mga YouTube, sa mga FB. Dahil ito binigyan nila ng wala, hindi pinahalagahan. Kaya minsan nalulungkot ang Diyos sa atin. Iintayin mo pa ba, kapatid, na ang Diyos ay malungkot sa iyo? Iintayin mo pa ba, kapatid, na ikaw ay magkaroon ng matinding pagsubok bago mo ma-realize kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay mo. Kung gaano kahalaga, pahalagahan na magbigay ka ng time sa kapwa mo. Magbigay ka ng time sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, sa co-workers mo, ka-churchmate mo, o sa lahat ng BFF mo sa mundo. Share the Word of God. Share the love of God. And the love, syempre, love ay
mag-e-excel yan, lalo na pag ito'y nakikita sa iyong buhay. Ako ay maraming BFF. Kahit saan ako mapunta, shout out sa mga BFF ko, mga taga Batangas, shout out sa mga taga Quezon, taga Gapan, Japan, Thailand, and San Diego, California, Canada. We have a lots of many people na nagmamahal sa akin dahil mahal ko sila. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang. Amen po ba? Mabuhay tayo para sa lahat. Ang sarap mabuhay ng marami kang kaibigan. Ang sarap mabuhay na umiikot ang mundo mo sa lahat ng tao. Na ikaw ay nakakakaroon ng bahagi sa kanila, nakakatulong sa kanila. Dahil ang pagtulong ay nasa puso yan. Hindi ka pwedeng tumulong ng hindi bukal. Eka nga, aagusan ba ng tubig ang isang bukal kung ito'y tuyot na? It doesn't mean tuyot at walang ma-share na salita ng Word of God. Ang tubig ay ang salita ng Diyos. Hindi nauubos at ito'y malinis at ito ay kailangang ipaligo sa iyo at ipamalas sa iyo na ito'y naguhugas ng kasalanan. Kung paano may bautismo, kung paano si Juan Bautismo ay nagbabautismo sa atin upang ang ating mga kasalanan ay mahugasan. Amen po ba? Physically, spiritually, emotionally ay lilinis tayo because of God. Ayan, ako'y nagdidilig. Kahit nagdidilig ako, busy ako mag-share sa inyo. Nasa inyo na yan, makinig man o hindi kayo. Ang mahalaga, nagbahagi ako. Ang mahalaga, minahal ko kayo. Ang mahalaga, ibinahagi ko kung gaano dapat pahalagahan ang buhay na may Kristo sa puso. Maraming nabubuhay sa relihiyon. Relihiyon na hindi pinamumuhay. Relihiyon na akala nila ay hanggang dun lang. Hindi relihiyon ang makapagliligtas. At hindi mga bagay na pang-ibabaw sa puso natin. Salamat kapatid sa pakikinig nyo. Salamat kapatid sa pag-follow nyo. Salamat kapatid dahil sinamahan nyo ako sa aking pagbabahagi ng salita ng Diyos. Salamat kapatid, ikaw at ako ay nagkaroon ng ugnayan ngayon. Ikaw ay nakinig, binuksan ni Lord ang iyong spiritual eyes, spiritual ears, at spiritual heart. Eka nga, ang Diyos ay namumuhay sa iyong puso. Nais niyang linisin ang iyong puso. Kung tatanggapin mo lang ang Panginoong Hesus, ikaw at ako ay maliligtas. By grace, tayo ay naligtas. And by grace, ikaw ay tinanggap ng Diyos. Kahit ikaw ay makasalanan. Kahit ikaw ay hindi karapat-dapat mahalin. Kahit ikaw ay makasalanan, na lahat ng sama ng loob ay nasa iyo, lahat ng galit sa mundo ay nasa iyo, lahat ng pagtatanong ay nasa iyo. Kapatid, kung marami kang katanungan, pumunta ka sa isang silid, manalangin, umiyak, lumuhod, itaas ang kamay, na sabihin mo, Lord, I surrender all. Na sabihin mong hindi mo na kaya kung wala ang Panginoong Hesus sa iyo. Na hindi mo kayang solusyonan ang mga problema sa mundong iyong ginagalawan. Lahat tayo ay nasa battle sa mundong ito na ang katagumpayan ay tanging sa Diyos lang. Ito matatagpuan. God knows the plans for you. He knows the plans for you is the best. Kaya nga sinabi niya yan sa Jeremiah 29 verse 11, ano diniklara niya sa iyo at sa akin? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Kung ikaw man ay maraming plano, plano magpayaman, plano magtapos ng pag-aaral, plano magka-business, plano maglingkod sa Diyos, ang lahat ng bagay na yan ay may solusyon. Surrender yourself unto God. And He knows how to step forward. Sa isang hakbang mo, tuturuan kanyang humakbang. Sa pangalawang hakbang, nariyan ang kanyang paa at kamay
aalalayan ka niya. Hindi ka madadapa, kapatid. Brother and sister, hindi ka rin madadapa at masusubsob dahil merong isang ama na aakap sa'yo. Ngayon ay Father's Day. Kung paano may ama ka dito sa mundong iyong ginagalawan. Minahal ka niya, pinag-aral ka niya, binigay niya ang pagkain, ang damit, ang pera, ang sapatos, ang lahat ng bagay upang ikaw at ako ay tumayo at maging strong man and strong woman. Dahil mahal ka niya, dahil anak ka niya. How much more ang may-ari ng langit at lupa? Anak ka niya, ang Diyos ang naghulma sa'yo, ang Diyos ang naggabay sa'yo, ang Diyos ang nagplano sa'yo. So 100%, fear not. God always be with you. Huwag kang matakot, kapatid, lumaban sa mundong ito. Nariyan ang Diyos, sasamahan ka niya. Narito ang mga Christian ministry, mga taong naglilingkod, mga taong nais mo na maging kaagapay. Manood ka lang ng mga Christian ministry. Magbasa ka lang ng Biblia at patuloy sundin mo ang covenant ng Diyos. Patuloy mo sundin ang pagmamahal ng Diyos. Sasabihin mo at sasabihin ng Diyos sa'yo, iniintay ka niya, kapatid. Kaya matuto tayong sumuko. Huwag nating pilitin na tayo'y malakas. Ano ang sabi niya sa Philippians 4:13? Sinabi ng Diyos, He said, I can do all things through Christ give me strength. Ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan, hindi dahil sa pamagitan ng lakas mo. The only God giving you strength. Kaya nga sabi niya, you can do it because of God. You can do it better, excellent, amazing because of God. He knows how to become a strong woman, strong man of God. So, you can do it better. Just surrender yourself. Just believe in God. Surrender. All surrender ay talaga namang masasabi mo na ikaw ay pinili ng Diyos. Remember, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Siya ang pumili sa iyo. Pasalamat ka. Pinili ka niya. And I declare, brother and sister, kung nakikinig ka man ngayon, I declare na pinili ka ng Diyos. I declare na maglilingkod ka sa paanan ng ating Panginoong Yesus. And I declare, aakapin mo ang salita. Read the Bible and you set you free. Only, sabi nga niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father but through me. Walang ibang daan, kundi ang ating Panginoong Yesus. Walang ibang dapat pasalamatan, kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya, thank you so much for your listen, and thank you for the follow Winona Abatino FB page, Winona Activities YouTube channel, TikTok Pastora Winona, TikTok Win Abatino. As a vlogger, I love to share the Word of God. Kahit ito'y hindi pakinggan ni numan, hindi man to ito naising pakinggan ng sino man, bahala na si Lord magtanim sa matabang lupa. And I declare, matabang lupa ka, kapatid. Hindi ka bato, hindi bato ang iyong puso, at hindi ka rin dayami na nasusunog. Ikaw ay matabang lupa. Ikaw ay mahal ng Diyos. Iniintay ka ng Diyos. Amen and amen.